Hi guys, kamusta? This is for OFW. Kasi madaming mga lumalabas ngayon na balita na hindi tugma yung mga binoto ng mga OFW. Especially dito sa Singapore. Okay, so please stay tuned. Mag-online voting lang tayo. So kung nakapag-register ka na nga sa COMELEC, hindi ka na mahihirapan bumoto dahil magla-login ka na lang sa website na to. Kung hanggang ngayon hindi ka pa rin nakapag-register or may problema ka pa rin sa online registration, lumapit lang kayo sa Philippine Embassy kung saang bansa kayo nakadestino. Kasi sila lang talaga guys yung may access sa back-end admin. Anyway, simulan na natin. Login nga tayo dito and gamitin yung username and password. Tapos click lang natin yung click to vote and then skip this part. Please respect my post. Most of the OFW po ay pro Duterte. So anyway, pipiliin na natin yung 12 senators. So hinanda ko na yan guys. Since yung PDP laban ay 10 lang, kailangan natin bumoto ng extrang 2. After nyong pumili ng 12 senators nyo, pipili naman kayo ng isang party list. Confirm nyo lang ulit kung tama ba yung mga binoto nyo. And then pindutin nyo yung cast your ballot. Screenshot yung ballot ID para ma-save nyo din yung QR code. Dahil i-double check nga natin guys kung mayroon nga bang magic at kaduda-duda sa online election na to. So again, maglalagin tayo using our username and password. I-click natin yung check your vote. Tapos ilalagay natin yung ballot ID. Sa loob ng codes na to, nandyan lahat ng mga binoto natin dapat. Kasi nga 'di ba ang sabi, this is your ballot content. Sa Tagalog niyan, ito yung laman ng ballot mo. Puro codes yan guys. Sobrang dami, nakakahilo. Hindi naman ako expert sa codes, okay? Pero may basic understanding lang din ako. So yung unang part dito sa taas, nakalagay is 2025 senatorial election. And then vote for 12 senators, diba? Since tama yung layout ng header sa codes, diba? Meron sa taas, meron din sa baba. Yung gitna, dapat yung format ng mga pangalan dyan is base sa mga binoto mo. Pero yun nga sa balita guys, yung mga pangalan na nandyan ay halo-halo. Merong makabayan, merong mga pangalan na hindi naman namin binoto, hindi sila under ng PDP laban. So the first few names na makikita mo, ito yung mga random na, ito yung mga ibang pangalan ng mga senators. Ang nakakapagtaka lang kasi guys, bakit nasa ilalim yung mga pangalan nila? Sinearch ko yun isa-isa. Si Jimmy Bondoc, Bato de la Rosa, Bongo, Raul, Quiboloy, and so on. And yung ibang pangalan din ng mga senator is nasa ibabaw. And then yung party list naman, nasa baba. So hindi talaga siya convincing guys na ito yung resibo mo or ito yung katibayan na bumoto ka. You won't feel confident na ito na ba yung binoto ko? Di ba dapat parang ganito? Hi Ronald, this is your 12 senators and your party list that you voted. Something like that. Straightforward guys. Andito yung pangalan nila and yung party list. Tapos merong thanks for voting. Mas okay yung ganitong confirmation compared dito sa suspicious na code na COMELEC lang ang pwedeng mag-explain. Yung mga professional lang na IT ang pwedeng magsabi or mag-judge kung accurate nga ba to or walang kaduda-duda. And yung red flags na napansin ko guys nga is kulang sa technical support yung online voting na to. Walang email kapag may problema ka sa OFW, walang phone number, may mali sa pangalan mo, nagkamali ka ng boto. Walang ganun guys. Hindi ka makapag-register, bahala ka din. Walang follow-up from Philippine Embassy. Nakakalungkot guys, no? Let me know in the comment section. And kahit hindi kayo OFW, ano ba sa tingin nyo guys? Bakit hindi tama yung proseso na to? And nakakapagtaka talaga kasi wala namang COVID ngayon. Bakit meron tayong online voting? Kung concerned sila sa ng pagboto, dapat manual voting lang. Ito yung majority na decision at gusto ng mga OFW. I-compare nyo to sa OEC guys. Online OEC. Up until now, madami pa rin nahihirapan kumuha ng OEC online. Hindi ma-perfect ng POEA or ng DMW yung pag-generate kasi nga online platform. Tapos gagawin nila to sa voting which only happens every 6 years or every 3 years. Yun lang guys, baka masyado nang mahaba yung video. Please let me know ano bang reaction nyo, ano bang dapat gawin dito, and I hope na malinis nga yung botohan na to.